Okay, let's start. Okay, let's go ahead and close our eyes. Lord, thank you for this day. Thank you for all the learnings that we gained po simula kaninang umaga. Please help my student to understand the orientation for quarter 2 ngayong araw po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, open your camera. Okay, number 1 rules when we're having online class, your camera. Get your homework, MB1, 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 MB1. And then your student handbook. Student handbook. Done? Okay, number 1, always open your cam when we're having online classes. Palaging open ang camera kahit sa anong subject. Naintindihan po? Grade 6, naintindihan? Always open your cam. Let me share my screen. Ayan, follow the rules. Ayan, ang rules natin ay always pray. Ayan, sa pag-pray natin, grade 6, rotation. Simula kay tep-tep, taikot. Okay po, naintindihan? Tapos, meron tayong bagong seating arrangement. Ayusin ko na lang siya kapag nagkaroon na tayo ng face-to-face bukas. Bagong seating arrangement. Naintindihan po? Ayan. Next, be happy. Bawal ang malungkot. Okay? Palagi magsasabi kay teacher. For example, teacher, nahirapan ako sa science. Teacher, patulong po. Yan, magsabi sa akin, okay? Kapag alam ko naman yung sagot, sasagutin ko. At kapag hindi ko naman alam, is itatanong ko, ako na magtatanong kay Teacher Tin para sa inyo. Okay po? Naintindihan? Sabihin nyo lang sa akin na maging open lang kay Teacher Bella. Opo, dahil ako ang inyong mami. Naintindihan? Kapag nahirapan sa isang subject, open nyo sa akin. Okay po? Kapag may problema, open nyo lang sa akin. Naintindihan, Joban? Ayan. Next is be honest. Maging honest lang tayo palagi. So, sa napansin ko naman sa inyo, nung first quarter natin is wala naman masamang nangyari, no? So, panatilihin natin siya hanggang fourth quarter. Next, student handbook. Ayan. Kailangan, ngayong second quarter kasi, is ipapatupad na natin yung student discipline. Set, huwag mag-cellphone habang may klase. Tago, tago, tago. Tago, okay. Ayan. So, sa ngayong second quarter up to fourth quarter, magkakaroon na tayo ng warning sleep, probation sleep, suspension. Ano po? Ano ba pag sinabing warning? Ayan. Pag warning, verbal warning ka lang. Or meron na kayong written warning. So, paano ba maggagawad ng written warning? Pag warning, magkakaroon na kayo ng warning sleep kapag meron kayong 3 times na nalabag. Ano? 3 times. For example, walang homework. Walang homework si Juban sa math. Ayan. Unang beses, okay pa. No? So, sabihan lang kita na maggawa ng assignment next time. And then,
Inulit mo na naman. Pangalawang beses. Di sinabihan ulit kita. Ngayon, matigas pang ulo ni Juban, pinangatluhan niya pa. Ayan, di pangatlo na. 3 times na, di ba? Ngayon, si Juban is magkakaroon na ng warning slip. Okay po? Intindihan? So, ganun Oo yan ano. sa akin, sir. Oo yan. Para sa lahat yan, para sa lahat. Kailangan, mayroon tayong warning slip. 3 times lang. 3 times lang na masuway, warning slip. Hindi kayo pwede bigyan ng warning slip kapag isang beses nyo pa lang nagawa. Simula ngayong second quarter, okay? Pag may instances naman na magsasabi kayo sa akin kapag teacher, binigyan ako ni teacher ng ng warning slip, isang beses ko lang ginawa. Hindi tayo papayag ng gano'n, Char. Ang sabihin nyo sa akin, okay? Sabihin nyo basta 3 times bago magkaroon ng warning probation. Ngayon, si Juban, meron ng warning slip. Pero, hindi pa rin siya gumawa ng assignment. Totoo yan, sir. Hindi na, joke. Example lang to. Example lang. Ayan. Meron na siyang warning slip. Tapos, pumang-apat pa siya. Hindi pa siya naggawa ulit ng assignment. 4 na. 4 times na siyang hindi gumawa. Ang next na nun ay probation. Ano po? Probation na. Ipapatawag na sa office. Ang makakausap yun na ay si Teacher Beth. Ayan o. Nasaan na yun? Nasaan na? Ang makakausap na doon ni si Teacher Beth and then yung parents nyo. Gusto nyo ba yon? Ipapatawag ang magulang? Hindi. Ipapatawag din ako. Magkakasama tayo doon. Gusto nyo ba yon? Magkasama tayo sa hirap at ginhawa sa office? Ayaw nyo. Ayan. So, palaging sumunod sa utos. Sa assignment. Gumawa ng assignment. Ayan. Diba sa ilan beses nga gagawin bago magkaroon ng warning slip? Ilang beses daw, Dren? Dren. O, Joban, ilang beses daw? 3. Ayan, 3 beses. Pag nag-apat na, pag nag-apat? Probation, slip. Ayan, ngayon, hindi pa nadala si Juban. Inulit niya pa ulit. 5 na. Umulit pa siya. Ang sunod na nun ay, ang pinakamataas ay suspension. Ayan, suspension na. Ipapatawag na sa office, kausap na si Teacher Beth, tapos kasama pa yung parents at ako. Intindihan po? Masosuspend ng, kapag minor, meron kasi tayong minor at saka major. Ayan. Pag minor offense lang, mamaya matatalakay natin yung minor offense. Yung minor offense lang, 1 day suspension. Kapag 3 day, kapag major offense ay 3 days. Ilan nga kapag minor daw, set? Ilang suspension daw? Ilang araw kapag minor lang? 1. 1. Okay. Andrea, kapag major offense, ilang araw ang suspend? 3. 3. Okay. And then, kapag umabot na kayo ng suspension, sabi dito, the student will not be entitled to make up for the days lost. Ayan, hindi na kayo makakahabol. Kung ano yung nabutan nyo, yun na yun. And then, hindi din kayo ma-allowed to make to take your long quest or quizzes. Pwede kapag hindi kayo nakapag-long test at nakapag-quiz, pwede bagsak. So sana po tayo ay huwag umabot hanggang warning sleep. Ayan. Ano bang nangyayari kapag suspension, hindi nakakapasok sa school? So yung grade mo automatically bababa or
babagsak. Again, kapag nga may warning slip, paano nga magkakaroon ng warning slip? Kapag 3 consecutive na hindi ginawa yung pinapagawa ni teacher or merong nalabag sa minor or major offense. Ngayon, kapag nadagdagan yung ginawa mo, probation. Kapag nadagdagan ulit, suspension. Intindihan po? So, anong gagawin na natin? Palaging gagawin ng pinagagawa ni teacher at susundin ang lahat ng nasa handbook. Naintindihan po? Ayan. So, ang una natin is wear proper uniform. So, alam naman natin na wala pang uniform yung iba. So, yung may uniform, kindly wear it in Hey, school. that's my sister. My sister's friend. Sino yan? Si Ate Jana at saka si Kuya Dash. Mga chikiting pa. Yan. Sa babae, kay Andrea, black knee socks and black shoes. Sa boys is black shoes with white socks. Basta yung uniform nyo, ganyan na yun. Okay? Next. Student discipline, academic offense. Minor muna tayo. Twice late. Bawal tayong malate. Kapag 2 beses nag-late, it considered absent. 1 absent. Okay po? Andrea. So, bawal nang malate. Intindihan? Anong gagawin para hindi malate? Gumising ng maaga at mag-ayos ng maaga. Gumising ng porter. Hindi siya twice. Thrice Teacher, siya. hindi po yun gagana sa amin. Hindi po yun Kaya gagana. ngayon, paganahin mo na. Kasi, Teacher, kasi pag yung kapatid ko late gumising, edi late siya masusundo, edi late din siya mahahatid. So late din ako. magsabi kapag late. Ha? Magsabi. Sige Ha? po. Magsabi. Or agahan, sabi ni mami mo, natandaan ko, agahan mo para ikaw ang unang mahatid. Ha? Agahan mo para ikaw ang unang mahatid. Ha? Gusto mo magkaroon ng warning slip? Ayaw. Agahan mo. Next is tries. 3 beses hindi tinapos ang homework. Ayan. Kunwari, sa math, hindi gumawa ng homework. 3 beses. Warning, sleep. Ayan. Mag-ingat kayo ha. Mainit ang mata sa atin ng mga tao. Ay, gumawa ng assignment. Intindihan tayo. Thumbs up kung oo. Thumbs up. May assignment na. Laging Pwede ba may pinapala. assignment sa yung biblical? Sa GC, nasa GC yung assignment nyo. Pinaalalahanan ko na. Ha? Tapos na, onte. Tapos na, tapusin kasi bukas may pasok na. Baka ma-count as warning. Okay, naintindihan? Next. Ayan, palaging dalhin ng quiz. Ang books, quiz booklets, notebooks, Si and Dred. ayan, sino palaging walang dalang libro? Dalhin ang libro palagi. Ha? Kailangan nyo ng bag. Yung bag na eco bag. Lagay nyo doon yung libro nyo para hindi masyadong mabigat. Yung bit-bit lang, eco bag lang. Sa eco bag ilagay ang libro. Lalagay ko sa bag. Kaya Sa bag. Sa bag. Baka makalimutan. Laging dalhin. Kapag walang libro, count din yun para magkaroon kayo ng warning slip. Naintindihan? Ayoko naman na baka bukas may warning na agad kayo Hoy! Lagot talaga ako. Next. Ayan. Okay na yan. Ayan. Failure to bring assigned materials for hands-on activity. Yung palagi, di ba pag may pinapadala sa inyo, dalahin nyo. Di ba? Ganyan. Para hindi siya Next, major offense. Cheating.
Bawal manulat. Palagi naman yan, di ba? Bawal manulat. Next, plagiarism. Saan ba merong plagiarism minsan? Sa English. Kapag may mga research kayo, lagi niyong ilalagay kung sino ang gumawa para hindi ma-countable as plagiarism. Intindihan po? Next is, bawal mag-drawing or magsulat sa libro. Kahit sabihin na, inyo pa yan, bawal. I mean, pag hindi kayo pinagdo-drawing, meron naman pinagdo-drawing kayo doon, di ba? Yung hindi, yung kunwari sa likod lang, ma-drawing lang, ganyan, bawal. Intindihan po? Next, ayan, refusing to do assigned work. Ayan, kapag pinapasagot, sumagot, kahit mali. Kasi makakount ko na as warning slip. Juban, set, ha? Kapag pinapapunta sa una, huwag kayo mayang sumagot ng mali. Okay lang yun. Kapag tinuruan na kami na basta sumagot kayo, okay lang kahit mali. Sumbong nyo sa akin kapag pinahiya kayo, ha? Ha? Intindihan? Sabi nyo sa akin. Next. Kunwari, pag pinagdasal sa una, magdasal. Kahit anong dasal. Basta from heart. Intindihan? Next is, ayan, bawal mag-cellphone sa klase. Itatago ang cellphone sa bag. Okay po? Non-academic, telling a lie. Ayan. Pag-resist lang. Pag-resist lang. Pag recess lang, pwede mag-cellphone. Or pag pinalabas sa inyo na kunwari, may research kayo, pwede yun. Pero pag yung oras ng klase, kasi hindi naman pinapagamit yung cellphone sa inyo, huwag nyo gagamitin. Next is, naintindihan? Next naman yung academic, non-academic. Ayan, yung pakikipag-usap sa katabi. Ayan yung ating main pakikipag-usap sa katabi. O, Dren, ha? Dren. Dren, ha? Huwag na makapag-usap sa katabi. Juban, Kian. Nasa si Kian? Wala? No. Walang makikipag-usap sa katabi. Depende na lang kung pinag-groupings. Naintindihan? Kapag pinag-groupings kayo, nun lang makikipag-usap sa katabi. Naintindihan po? Oh. So, yun lang. So, for tomorrow ay ituturuan ko kayo ng magkakaroon tayo ng study habits. Tandaan nyo nung pinagawa ko kayo ng schedule nung first week natin sa first quarter. Tandaan nyo yun, yung pinagawa ko kayo ng schedule. Tandaan nyo? Yan. So, that's lang yung paggawa ng study habits. So, tuturuan ko kayo bukas po sa writing. Intindihan? Or you can search study habits. Or isi-send ko sa GC mamaya. Tapos, open mo. May tanong. O, ilan nga times bago mabigyan warning slip? How many times? 3. 3 times. So, ingatan natin na mabigyan tayo ng warning slip. Naintindihan may question? Ayan, bago po sasabihin ko rin na magkakaroon tayo ng officer. Rotation, officer. Pero siya ay rotation. Every week is magkakaroon tayo ng president, PIO, secretary, treasurer, toolkit, collector. And every week is magbabago. And then bukas din natin siya gagawin in person. So tomorrow, walang absent. Okay po? Papasok lahat ng maaga. Bawal ang late. Si Trent, absent yun. Hoy, Trent, huwag kang huwag kang absent bukas Ayan. So, that's all. So, I May cannot question guarantee palilate o hindi. Ha? Magsabi ka sa akin pag magsasabi sa akin pag late. Kasi para masabi ko dun sa first subject teacher nyo. Para ma-inform ko siya na alam ko na late ka, ha? Sabi sa akin. Para hindi siya ma-count as late. Para may consideration, okay?
Pero wag naman palagi na late, ha? Nagsabi na din ako kay mami. Sabi nga, late ka daw. Ayan. So, that's all. May tanong pa? May tanong? Wala na. Kung wala nang tanong is, let's end this Zoom with a prayer lead by Andrea. Okay, let's bow down and close our eyes. Lord, thank you for this day. Thank you for helping us learn about rules sa mga schools para hindi po namin gawin at mangyari po at magkaroon kami ng mga warning slips at suspensions. Please help us na maging behave na po yung mga makukulit sa classroom namin at sa ibang classrooms. At sana po yung upcoming mga quizzes or test namin, magiging high grade na po kami. And sana po magiging lahat po ay may attendance po bukas at wala pong mag-absent. And we love you, Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Nalimutan ko pala sabihin ng pinakamahalagang major offense. Automatic kick out. Suspense. Ang bullying. Bawal ang bullying. Intindihan? Ayan. Bawal tawanan ng kaklase sa unahan. Depende sa sitwasyon. Okay? Pero wag tawanan or i-bully. Intindihan po? Teacher, may nakita po ako sa student offense. Meron pong annoying your classmate. Ano po yun? Yung skinip niyo. Depende yun sa sitwasyon. Pag pag sobra na. Si Grant pwede mo yun. sasabihin. Si Dred yun, sir. Si Dren. Umiyak. Si Dren, ano yun eh, masyado siyang, sasabihan ko si Dren, okay? Kuha ng eraser. Nariimik yung eraser ko sa lamesa ko eh. Sasabihan natin si Dren, okay? Bukas. Okay, so, that's all. Bawal ang bully. Tayo sa classroom ng grade 6, tayo ay magkakapatid. Huwag na akong mama. Kapatid na lang, ate. Ako ang inyong ate. So, sasabihin sa akin kapag may nangbubuli or may nangaaway sa inyo or merong namamahiya sa inyo. Naintindihan? Okay. Kasi hindi tayo payag na inaapi. Ayoko nun. Okay, that's all. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye.